ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi ang pakikipagsapalaran ni Gabo para nga madugtungan pa ang buhay ng kanyang amang si Mang Rudy matapos niya itong masaksihan na inatake muli sa ICU na kung saan critical pa ang sitwasyon ni Rudy. Kaya naman iyak ng iyak itong si Betchay at patuloy nga itong humihingi ng tulong kay Gabo na gumawa ito ng paraan para makahanap ng pera sapagkat si Betchay ay kahit ibenta niya man ang kanyang laman ay hindi pa rin sasapat para sa paopera ng kanyang ama. Kaya umalis itong si Gabo at ipinangako kay Mang Rudy na babalik siya na dala-dala na ang pera. Kaya agad ngang pinuntahan nitong si Gabo si Tatang para makiusap ito na bigyan pa siya ng pagkakataon na makahingi pa ng bagong misyon sapagkat kailangan na kailangan niya umano ng pera na pangpa-opera sa kanyang ama. Hindi naman siya tinanggihan nitong si Tatang, subalit itong si Uwak at Lawin ay patuloy ngang may patutsyada tungkol sa kanya dahil binigo umano ni Gabo si Tatang sa unang misyon nito sapagkat hindi nga umano nila nakuha itong si Victor Safra. Ngunit anya pa ni Tatang na marami siyang pwedeng ibigay na misyon kay Gabo. Kaya naman bibigyan niya pa ito ng pagkakataon dahil nasa mga kamay umano ngayon ni Mr. Chan ang gold bar na nakuha nga nito mula sa mga Zafra. Kaya naman malaking bagay ito na makuha ni Gabo at dito rin hiniling ni Tatang na itumba niya si Mr. Chan sa lalong madaling panahon, patay man o buhay. Basta't mailagay umano ni Gabo sa hukay ang labi nitong si Mr. Chan. Agad na ngang umalis itong si Gabo at sisikapin niyang maisakatuparan ang pangalawang misyon ay pinagkatiwala sa kanya sapagkat hindi niya bibiguin si Tatang dahil nakataya rin dito ang buhay ng kanyang amang si Rudy. Kaya buong araw niyang minanmanan ng tundo at ang jewelry shop na pag-aari ni Mr. Chan. Inintay niyang lumabas ang target at sa oras mismo ng gabi ay dito niya nakita na lumabas si Mr. Chan kasama ang mga tauhan nito. Mukhang meron na naman itong imi-meet up at nakita niya rin ang gold bar at touchy case na hawak-hawak nga nitong si Mr. Chan. Kaya naman palihim niya itong sinundan gamit ang kanyang motor na nakulimbat mura sa mga kalalakihan na nakalaban nga nila kani-kanina lamang. At dito nga dala-dala ni Gabo ang pag-asang maitutumba niya si Mr. Chan sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang makita na nga ni Gabo ang paghinto ng sasakyan ni Mr. Chan ay agad nga siyang dumistansya at hinintay na makababa ang target. Muli sa sinabing bar ay bumalik nga si Mr. Chan at doon palihim ngang pinasok ni Gabo sa likurang bahagi ng naturang gusali ang naturang bar. Wala nga kamalay-malay ngayon itong mga tauhan ni Mr. Chan na may mga matutumba na pala sa mga gabing iyon. At dito nga dahan-dahan na pinasok ni Gabo ang naturang gusali at hinanap muli ang kanyang target. Nakita niya si Mr. Chan na may katransaksyon iba. Kaya naman hahanapan nga ng pagkakataon ni Gabo na makita itong si Chan sa tahimik na lugar. Ngunit hindi pa nga niya naisa sa katuparan ang kanyang mga binabalak ay bigla ngang may kumontra sa kanyang misyon at ito nga ang kapatid ni Victor na si Lucas. Itutumba nga ni Lucas itong si Chan dahil siguradong kapag nahawakan ito ng mga CIA ay kakanta ito at siguradong dadawit ang pangalan ng mga Zafra. At yun nga ang ayaw ngang mangyari nitong si Mariano at ng asawa nito na kasalukuyan ngang nasa tuktok ng pagiging negosyante at matunog na pangalan. Kaya naman agad-agad ay itutumba na ni Lucas at wala siyang palalampasing pagkakataon. Subalit hindi nga inaasahan nitong si Lucas na bukod sa kanila ay meron pa palang nangahunting dito kay Mr. Chan at ang grupo naman nito ni Samantha. Dito ay sinigurado nga ni Samantha na makukuha niya si Mr. Chan
sapagkat maraming ngang alam itong si Mr. Chan tungkol sa mga Zafra at ito lamang ang kaisa-isang paraan para maiparinig sa lahat na isa ngang malaking sindikato ang mga Zafra at hindi nga ito negosyante na tulad na kinikwento ng kanyang amang si Ricardo. Kaya para makakuha nga ng matibay na ebidensya ay kailangan nga makuha ni Samantha itong si Mr. Chan. Ito ang magiging tulay para sa mga ebidensyang nais ngang makuha nitong si Samantha. Ngunit pahirapan nga ngayon sapagkat hindi inaasahan ni Samantha na naroroon pala itong si Gabo. Si Gabo na nagkatitigan na nga ang dalawa. Muli na namang nagtaka itong si Samantha kung bakit naroroon si Gabo. Kaya naman gigil na gigil itong si Samantha na makita at makilala ang tunay na pagkakakilala ni Gabo at kung ano nga ba talaga ang kanyang motibo sa pagdakip nga dito kay Victor at dito nga kay Mr. Chan. Hindi nga alam ngayon ni Samantha kung kalaban nga ba ito o kakampi na naman ang kalaban ng kalaban. Kaya sa pagkakataong ito, imbis na si Mr. Chan ang nais niyang hulihin, ay mas pinili nga ni Samantha ang habulin si Gabo. Kaya dito na ngayon, matindi ang pagnanais ni Samantha na makilala na ang lalaking ito. Kaya naman dito niya sinubukang habulin at nakuha nga ni Samantha ang kanyang nais na makilala ang taong ito. Ngunit panandalian lamang at agad nang umalis si Gabo. Dala-dala nga ang attache case na hinihiling nitong si Tatang at ang malala ay dito nga niya itinumba itong si Mr. Chan sana. Subalit hindi nga ito natuloy dahil naunahan na siya nitong si Lucas. Itinumba nga ni Lucas si Mr. Chan at kitang-kita iyon ni Gabo. Kaya sa pagkakataong ito ay agad nga poprotektahan ni Samantha si Mr. Chan. Ngunit huli na ang lahat sapagkat naitumba na nga ni Lucas ito. Agad ngang umalis sila Lucas sa naturang lugar at naglaho na parang bula. Habang itong si Gabo ay tumakbo na rin nang masigurado niya nang wala na nga talagang buhay si Mr. Chan. Agad siyang bumalik dito kay Tatang at ibinalita ang tungkol dito. Wala na nga raw itong si Mr. Chan. Kaya naman kailangan na umano ni Gabo na makuha ang pera. Ngunit niya pa nitong si Tatang na kailangan nila ng ebidensya. Kaya naman paliwanag ni Gabo na manood sila ng telebisyon dahil siguradong ibabalita ito sa pagkawala nga nitong si Mr. Chan. Dahil alam ni Gabo na merong ngang nakanasa likod ng naturang sindikato na mas malaki pa. Kaya naman dito na umalis itong si Gabo na parang wala at agad na itong bumalik sa hospital para kamustahin ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, masamang balita nga ang bubungad ngayon dito kay Gabo dahil sa pagkawala nga ng tuluyan si Mang Rudy.